surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender.
Let us pray. O Diyos, salamat kayo, Lord, sa mensahe sa awit. We are reminded, O God, that no matter the cost, no matter kung unsa man galing, Lord, ang i-demand, ang i-require, we still have to surrender all. We are so blessed by the song, O God. We are reminded nga isip Kristohanon, we have to give up something, for us to gain Christ. Salamat kayo niini, O Diyos. And isip ng mga Kristohanon, O God, every day may makalimot. That's why we are asking you every day, po Lord, remind us always of this song, that every day we should be surrendered diha sa imuha, Ginoo. Salamat, Lord, sa kanunay, sa imong pagkasoberano. Salamat, Lord, sa imuhang pagkagrasyahanon, O God. Nga bisan pa man sa mga pag-ampo, though naay delays, and yet, you still answered most of them. And all you need, dinhi ka namo, is to surrender, surrender everything, Lord, in Jesus. We have to surrender everything, Lord, in every aspect, every part sa among kinabuhi, Lord. And among hangyo diha kanimo, Ginoo, tabangi kami, Lord. Teach us to surrender everything, Lord, for us to gain Christ. Salamat karong gabiuna, O Dios, kami mong gitapok na sad for a prayer meeting. I pray, O God, nga mahimaya ka namo pinaagi niini. I pray, O God, nga dili ni mahimong kawang diha sa mutubangan. I pray, O God, nga imuhang i-humble, imuhang i-ready among kasing-kasing tonight, Lord. Ihinaot pa, Lord, nga kining among panag-awit, amo ang fellowship tonight. I pray, Lord, amo ang mga pag-ampo, musaka diha sa imuhang trono, O Dios, sama sa usa ka mahumot nga insenso. Na dili ni masayang, Lord. I pray, O God, nga ikaw malipay niini. Nga ang kalipay, Lord, magpabilin, samtang kami unya magbulag-bulag, Lord, madala namo ang kalipay, Ginoo. Nga among nabati, Lord, because we now learn and we now acknowledge that we have to surrender everything, Lord. Salamat kay niini, Ginoo. Salamat sa matag usa kanamo, diri, Lord. Please, Lord, bless each and everyone, Lord, ginahadri karon. I pray, O God, nga pinaagi sa mensahe nga mo madungog, Lord, imo kining itisok, imo kaning i-remind sa mga sa matag adlaw, God. Salamat, Lord, sa kanunay. Salamat gid kaayo, Lord. Though naami mga failures, and then you remind us always, O God, na amo ang failures is wala to nahimong rason para dili minimo mapasaylo, Ginoo. Because you always look back, Lord, sa imuhang promise dinhi kanamo. We fail, Lord. We fail you always. But ikaw, good Lord, wala ka nag-fail ka na mo. And that is more than enough, Lord, for us to glorify. That is more than enough, Lord, para kami magkatapok sa kanunay, Ginoo, magisgot sa imong pulong, magisgot kung sa kamaayos sa mong kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, niini. What a privilege, O God, to serve a God like you, a beautiful God, a gracious God like you. Salamat, Lord, sa kanunay. And Lord, as we continue tonight, I pray, Lord, nga sa matag pulong na amo madungog, Lord, amo kaning ikinabuhi, Ginoo. Tudloi kami, Lord. Tabangi kami, Lord. Praise you, O God. Kining tanan, Lord, ang ginasalig diha kanimo, pinagi sa buhingalan ni Ginoong Hesus, ngayong bugtong anak, among manuluwas, hangtod sa kahangturan. Amen ug amen. Okay, palihog manglingkod ang tanan. No, I praise God for this another opportunity nga iyang gihatag kanako. Wala si Pastor Paul and si Pastor Jonah karon, sila sa Jensen, vacation sila kay birthday ni Samboy. No, and ako ang gi-assign tonight na maghatag og message sa inyo. And as I said, sa mga ninglabay nga mga higayon nga kundi na ako nagtindog diri sa prayer meeting, no, I said nga atong pagatun-an ang kaning mensahe, no, unsa ang gipaabot ni Pablo diri sa iyang prayer sa taga-Roma diri sa chapter 1. No, Romans 1:8-15, no. And I praise God, no, sa iyahang pagtugot kanako nga mapadayon ni, no. And wala niya to isgutan every time magtindog ko diri nga anto sa mga man ato ni. No, kay daghan gigitag matun-an ning prayer ni Pablo sa taga-Roma. Now nanata sa verse 10, no? Nata sa verse 10. Kung sa itong isgutan nato, una is verse 8, no? We have learned that every Christian should be thankful. Bisan pa man sa mga butang na
wala nagipaabot diha sa imuha sa Dios, and yet nahitabo sa lain, and unsay sulti sa Dios, we have to be thankful in everything. No, because this is the will of God dinhi kanato. Mo natong na-learn sa verse 8. And now, ay ato ni agi pod sa verse 9, we have learned that every Christian should be prayerful. No, na we should have this kind of internal devotion diha sa Dios for us for kaning ato ang outward nga service will become kanang acceptable, will become pleasing diha sa tubangan sa Dios, no? We have to be prayerful. Nga we have learned also nga when we pray, i-mention nato ang pangalan sa kinsa tong nagkinahanglan sa tong prayer, not just the name, but we should also have to mention ang kaning situation na ilang ginaagian, no? Kana mao na akong na-learn last time, no, nga nagtindog ko dire. And now, akong assignment for tonight is padayon ta aning ato ang series sa prayer ni Paul sa Romans 1, and nata sa verse 10. No, and we will learn tonight that every Christian should be surrendered. Okay? Now, so mangutan ako ninyo, once kung makadungog ang word na surrender, ano sa'yo masulod sa inyo una-una? Say kanang murabag kanang pildi na, kanang or wait ba siya or ano sa ba? No? Wala na kayo mahimo, no choice na, no? No? So, but here sa verse 10, ang surrender na ginahisgutan din ni Pablo is kanang dili siya passive na resignation, na kanang dili siya ingon na kanang go with the flow lang ta, na kanang kung unsay kanang sa tong giingon sa kong amigo katong believe in yourself, na dili din nana, no? Dili ang nana ang kanang surrender. But ang surrender diri sa verse 10 is this is the a kind of highest form of kaning spiritual strength. Nga naman, because in this strength, we can surrender our need. Unsa pa? Na ato makita diri, we surrender our need, our timing, and bisan taman kung unsa ang manggaling ang mahitabo nga resulta, ato gihapon nang ma-surrender diha sa Dios. And mo kanatong paghisgutan. No, sa verse 10. Okay? Usaw na ako, making request, if by any means now at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. So now, mo ni ang letter ni Paul sa taga-Roma. Remind ako, kani mga taga-Roma, wala pa niya na-meet, no? Meaning, dili siyang nagtukod ani nga church dito. Morning na siya desire nga gusto mo adto sa Roma para isangyaw ang ebanghelyo dito sa mga tao na wala pa nakadungog sa ebanghelyo. Now, ang una natong hisgutan diri is the surrender of our needs. Tuluman to, needs, timing, and the outcome. Now, the surrender of our needs. No, sa ngunani nga time, siyempre sa Roma, sagol-sagol ang mga tao. Na mga Griego, na mga Romanhon, sa mga ito, na mga Hudyo, na po yung mga Kristohano. No? And kaning mga Greco-Roman, moingon siguro kag kaning, kung tanaw nimo ang katunga era, kung tanaw nimo ang Roman Empire katunga time, kaingon ka nga, very powerful yun sila. Yes. Kung history lang atong pag-isgutan, the Roman Empire, that time, very powerful. Very self-assuring, no? Very kaning, makaingon ka nga, kay naman sila, kung maingon ka gera, daog po sila. Kay mga tactics pa lang daan nila, no? Ang mga gamit pa lang, mga armor pa lang sila ang mga soldiers sa tunga time. Di po basta-basta. Tanaw po din mong architecture. Nindot po. Ang Roman mythology nila, dagan po sila gods and goddesses. Okay, makaya nyo, you can have very powerful gining Roman Empire. And then, tungod kay powerful sila, feeling nila, they are self-assured, they are self-sufficient. Okay? And kani nga time, sikat pod kani nga time ang kaning gitawag na Stoicism. No, Stoicism mo ni siyang ancient nga philosophy, kung diin ang kaning philosopher, gitawag siya Stoic philosopher. Kanang wala na sila nagafocus ang ilang kinabuhi, wala sila nagafocus sa mga butang na dili nila kontrolado. Asa sila nagafocus sa mga butang na makontrol nila paresa ng judgment. No? Judgment, unsa pa? Decision making, bisan pa manggani ang mga actions, no? Kontrolado nila. Una na.
And kaning mga Stoic philosophers, they are known as kay kung moingon ka ganang mga nonchalant, kani mo na ning pinaka-nonchalant sa tanan nonchalant. Kay bisan pag usay giagian nila, usa ka lisod ang ginaagian nila nga sitwasyon, kuan sila kanang undisturbed, unsa pa, unemotional, unconcerned. Mo ni sila mga Stoic philosophers. They are highly praised because ang mga tao kaniadto ang tanaw sila, they are masters of their own destiny. They are highly praised kaya mga tao ang pag-ila sila ang mga tao is unsa man kanang they are a man who needs nothing. Kani mga Stoic philosophers, they are known for being a man who needs nothing. Self-sufficient. And mao na ang cultural arrogance sa katunga time sa mga Griego o sa mga Romanon. And syempre, sagol man ng mga tao dito, naapoy tradisyon ng kaning mga Kristohanon ug mga Hudyo. And gitawag siya og tefillah. Ang kanang tefillah, English word ana is prayer. And diha sa prayer, ginapakita diha sa prayer ang kanang ilahang central act of dependency diha sa usa ka matuod nga Dios. No? Kana. And ang writer sa epistle sa Roma, si Pablo, usa ka Hudyo. And dili lang siya usa ka Hudyo. Ang paano nimo yung background diha sa Philippians, di siya basta-basta nga Hudyo. Atong basahon kung unsa ang background ni Pablo. If you have your Bibles, please read Philippians 3, no? Philippians 3, so good that there is a 4. And atong apilon og basa ang 7, no? Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. So na lang ko. So na lang ko, no? Verse 5. Circumcise the 8th day. Sa kasi managikan pagkatao na ako, gituli na ako. Unsa pa? Of the stock of Israel, kung naay lumad, ako to. Apil ko sa mga lumad diri sa Israel. Of the tribe of Benjamin. Benjamite po siya. No? Benjamite siya. Hebrewanon sa mga Hebrewanon. Kung magisgot po tag mga balaod, Pariseo siya. Okay? Verse 6. Concerning zeal, persecuting the church. Kung pakugihay lang ang istoryahan, mas kugihan ko. Gilutos, magay na akong simbahan. Ano sa'yo sunod? No? Touching the righteousness which is in the law, blameless. Kung magisgot ang pagkamatarong pinaagi sa pagsunod sa balaod, waamoy kasaway sa kuha. Unahan ang background ni Pablo. And then verse 7. Morning gihingon sa verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Giisip na akong baliwala ning tanan, maangkon ko lang si Kristo. Giisip na akong worthless, basura. Ang achievement, ang unsa man, ang title, iisip niya tanan nga wala. Baliwala para maangkon lang niya si Kristo. That's why if you read ang iyahang prayer diri sa Romans, you can see here na kaning very humble gyud si Pablo, no? You can see here na nakabalo si Pablo na ang desire sa iyahang journey, iyahang desire nga moadto sa Roma is wala nakabase sa unsa man. Wala nakabase sa unsa kanindot ang iyang travel plans. No, nakaplastar na tanan, abot ko diri sa unahan, sakay ko papameba sa una, unsa may sakyan na sa una. Camillo siguro or asno nya pagabot dito, buta nato si diri sa Malta, wa pa may barko nga nindot sa una, nindot na kay iyang travel plans. Pero wala diyan nakabase ang success iyang journey. Kung mayngon pud tag rhetoric, si Pablo, kuyaw mo kay mga istorya. Na siya persuasive skill na kung sa tuwa pa diri karon, kaingon tag makabuhi gyud patay. Kuyaw kay ni mga istorya si Pablo. No? Kung mamaligya kong sabon nga puti, bisan ko nani ang color sa kong panit, mahalin yun. Yung mangutana sila, kinsay mo supplier, tudlo na ko sa Pastor Paul. Tanaw nila ka Pastor Paul. Pero lagi, kay rhetoric nga skills, press kang Pablo, mahalin yun.
Nga dili na ko kinahanglan pa mula mo adto og lain simbahan para mamaligid sabon. Tama ba, Brother Migs? Na, pero wala diyan nakabase. Wala diyan nakabase ang success sa journey ni Paul. Nga bisan unsa ka deep, unsa ka wide ang theological knowledge ni Paul, wala diyan nakabase ang success iyang journey. Kabalo mo sa nakabase sa pagkasoberano sa Dios og sa grasyahanon nga pagtugot sa Dios. Kabalo si Pablo ana. Wala siya nag-demand, yan naman. Wala siya nag-ingon nga, Lord, apostolis ko. Dapat tugutan ako nimo, Lord. Tugutan ako nimo nga moadto dito kay apostolis ko, katungod na ko ni. Wala. Unsa tong mabasa sa verse 10? Unsa pinakauna nga words nga mabasa, 2 words. Making request. He is making request. Ang Greek word sa making request is deomai. Mas bugat pa ning deomai kaysa sa word na aiteo, no? Greek word for the word ask, no? Mas bugat ang deomai. And kaning deomai naga-convey siya sa kanang desperate need, and deomai in our prayers conveys that we lack power. Na dili na ko ni mabuhat, Lord, kung dili nimo itugot. Ana, he is making request. He is a humble servant. Mura siya batang gamay nga nagduol sa amahan nga makaluluoy gyud kay nga nangay pabor. Nga kung dili katugutan wa siya mabuhat. And this is the surrender of what we call self-reliance. Dili siya pareha sa mga Stoic philosophers na gitawag, they are highly praised for being a man who needs nothing. But here's come, nadiri si Paul. Iisip niyang walay bilipong tanan, kung background niya, maangkon lang niya si Kristo. This is the surrender of self-reliance. No? And ang Kristohanon, ngayon ang Kristohanon nga tinuod nga na surrender diya sa Dios. Gina-acknowledge nila ang bisan pa man kanang mga delays. Gina-acknowledge sa usa ka Kristohanon ang kaning desire niya. Usa nindot kayong desire. Nindot kayong desire sa Kristohanon. Unsa man desire? Ministry. Outreach. Unsa pa man? Mission. Di ba? Unsa pa? Lig-on nga kami nyoon. Ang mga anak, mutubo nga nakaila sa Dios. Bisan ganin financial, nindot na siya. Pero kanang tanan mag-fail unless ang Ginoo dili siya mag-open og doors, unless ang Dios dili siya maggamit og mga means, dili na mahitabo tanan unless ang Dios dili i-bless ang effort nimo. Ngayon, this is kind of surrender, nga, na dili yun nato kaya na kita-kita lang. Kaya watay kusog. No, we must surrender kaning self-sufficiency sa every aspect sa itong kinabuhi. Kaya naagid taan na naataan na. Maski gani ako naataan na. Usahay. Dili siguro usahay, permanente siguro. Nagbisan gani pagmata, kalimot agpasalamat, kaya abi natog kita rin nagpuko sa itong sarili. No, we must recognize na kaning tinuod nga spiritual strength is makita lamang diya sa ato ang daily acknowledgement that all we need is Christ. All we need is Christ, nga naman, because Christ is all we have. Wala ilain. Saan pa man mo ang mga kabtangan sa kalibutan. No? And that's the surrender of our needs. So, and ikaduha, no, the surrender of our timing. No? If you remember, ang akong nahisgutan last time nga nagtindog ko diri is lisod kaayong communication kani adto. Moingon kag kung moingon ka og kanang road condition, pangit gid kayong dalan sa una. No, may imagine ninyo, muulan lang gamay, lapok na. Landslide na. Buhangin lang gamay, bagyo na. Lisod kaayo, no? Very unpredictable. Kumingon kag dangerous, yes, dangerous kaayo kay siyempre sa dalan. Lisod pud kay buutan tanang tao diyan, nagyon nay kawatan. Nagyon nay tulisan sa dalan. No? Kana. And
mura siya kuan sa una ba? Mura siya kanang airport na kanang common na lang bitaw ang delay. Normal na lang ma-delay sa una. And yet, sa verse 10, makita ninyo diya, ang sagingon ni Paul, he is praying for a prosperous journey. I might have a prosperous journey. Mo ni ang pagampo ni Paul. He is praying for kanang safe na travel, kumusta kay siya barko, kanang nindot nga weather, ana ba? Mo ni ang prayer na kanang bisan gani ang pagabot niya dapat dili, dapat timely, no? Ana. And then nga nung una ni ang prayer ni Paul. Kung basahin niyo ang 13, tanong niyo ang 13 na, now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Hitherto, permente, mababagan ang iyang lakaw. Ang iyang desire, ang iyang plano nga moadto sa Roma, permente, mababagan. Isipan ninyo ang frustration. Nakaplano tanan, then na-delay ang flight. Ay, na-stop ang flight. Kaya buta na ito na nagkasakit. Diba? Ang disappointment, ang frustration. Mo na sa verse 10, nagingon si Pablo dire, now at length. Kaingon siya diag now at length, oh. Now at length. Sa lain pa na nga translations, ang gingon dia is now at last. Ninot kaya yung desire. Ano sa man yung desire? Na dire. Verse 10, to come unto you. Last 4 words. Sa verse 10. Ano yung desire? Nindot kayo yung desire. To come unto you. Na yung schedule, pero ang Diyos, wala pa naghatag siyang permission. No? Ang iyang desire, usahan iyang desire? To come unto you. Madto sa Roma, isang iyong ebanghelyo. Nindot kayo yung desire. Nindot kayo. Pero ang timing, hindi sa Diyos. No? Kanang, ready na siya mulakaw, iyang bag, ug napasiguro siya malita atong nga time, ready na pod, no? Ang iyang spirit willing na mulakaw. But sa gibuhat ni Pablo, he waited for the appointed time, not just a convenient time. Kunani biya ta? Mga feeling nato, mo na gid niyang nindot kay ilakaw ba? Remember ko, kaduha ko nag-attempt mo uli og tibanban. Kaya para ma-Bible study akong mama. Pero wala na hitabo. Nindot kay kong plano. Pero pag-abot ako dito, wala. Una nga, you should also have to wait for the appointed time. Dili lang kay convenient, no? May balaan man gunato na kaning time na gid ni. Time na gid ni siya. Ang pag-surrender man good, isipan niyo permintiha nga ang timeline nato lahi sa timeline sa Dios. Muna ang ato ang pag-surrender ang pag-surrender sa tuang timing is ang pag-surrender sa tuang timeline. Pag-release sa tuang timeline na dapat maging patient ta. Pwede ba kung muingon nga kanang Brad, last balik na nako ni diri sining balay ha. Last na nato ni nga Bible study. Kung di pa ka makasabot, di na ko mobalik. Pwede ba na? No, ginaisip nato nga ang ato ang timeline is pareha sa Dios. No, dili na. Ang Russell gani 25 years nagampo si mga igsuon. Sipan ninyo na. Una na maka-feel tag frustration biya. Una na ang delay sa tong ministry. Unsa pa man? Kano sa pa man ma-promote ani tulo ka tuig naman ko diri, pat ka tuig naman ko diri sa akong gitrabahoan. Ano sa pa man ko ma-promote ani Lord, 10 years na ko nagampo sa akong sakit. Ika-11 ka tuig naman ron. Napa man? Asa naman ang tubag, Lord, sa akong mga pagampo? We have this prosperous journey sa panghunahuna. And yet, unsa man? And yet, unsa gisulti sa ang Dios moingon nga, oops, wait lang. Wait lang. Pero kita nga mga Kristohanon, makasabot dayon ta. No? Kay muna ni man gud na ang kaning denial sa Dios, wala siya nagapasabot nga dili na niya na ihatag. No? Dili na siya
ang delays, ang denials, no? Isipan ninyo ni nga ang delays, denials, isipan ninyo nga ang kana is appointed time sa Dios. Appointed nga decree sa Dios. Nga naman, kung ihatag niya sa imo ha, ang imo ang ginampo unya di pa ka ready unsay mahitabo. Gina-prepare ka sa Dios ang atong character, nangayo kag anak niya, imong trabaho, tupiptira imong adlaw sa pagbuhi sa imong anak. Di ba? Ang Dios gina-prepare ta sa Dios. That's why ma-wonder ta sa Lord nganong wala pa man hantod karon. Di ba? Una na gina-ready ta sa Dios. Isipa lang ninyo, sa kani pa lang na pulong na ang timeline sa Dios, sa itong timeline, but pasabot. Nindot ato ang plano, pero ang timing sa Dios gyud ang pinakanindot. Kay dili man gud parehas ang atong timing man gud dili man gud parehas sa kanang timing sa Dios. No? Mura siya kuan ba? Mura siya ganang nagabuhat og mura siya magkukulon, kailan magkukulon? Kanang nagabuhat og clay pots. Una na ba? Kung sino bantayan ninyo kanang paghuman niya buhat sa clay pots, di ba ginapaugasan niya? Wala niya ginaluto dayon sa kalayo kay kung sabtang basa pa na iya dayon luto unsa may tabo sa clay pots. Di ba? Maahat. Mabutangan lang gamayng tubig, liki na dayon. O kana, gina-prepare ta sa Dios, no? Ang iyahang ang delays, dili na siya pasabot denials, but instead divine appointment sa Dios. Basta hindi gina-build niya imong character. Basta hindi ay gina-prepare sa niya imong environment. Okay? That's why we have to learn how to submit our timing diya sa Dios. Kay lahi ang timeline sa Dios, lahi pa ang timeline. And nindot kay ni pag-surrender sa tuang timing, no? Kay ginatudloan ta ani how to be patient. Okay? Kanang ang ato ang surrender is kaning atong unta Lord ihatag na dayon nimo ni. Sa ingon ni unsay nakita nato sa prayer ni Paul. Now at last. Now at length. Yan na po dunta no. Kanang kabalutan maghulat, kabalutan mo sabot. That's the surrender of our timing. No, ang the best timing yun is ang timing sa Dios. Okay? And the surrender of our outcome. Ang resulta, no? Nakaisip ba mo nga kanang sabi magbut-buot ta. Na Lord, gusto ko ani Lord kay kung tagaan ko nimo ani mahitab mabuhat na ko ni. Pata kabalo nga ang Dios biya nagbuot sa tanan. Ang Dios biya ang nagplano sa tanan. Wala biyay kuan sa Kristohanon, walay swerte-swerte, walay tsamba-tsamba. Tanan giplano sa Dios. Gidecree na tanan sa Dios. Sukad pa kaniadto. That's why naagyo tayo ma-learn diri sa prayer ni Paul sa verse 10. Sa gingon niya, by the will of God. By the will of God. We have to learn how we can surrender ang resulta sa to ang mga pagampo by the will of God. Kuan siya kanang conditional siya ba? Hindi mo siyang conditional nga mo ni mo desire pero by the will of God. Mahitabo na by the will of God. Kay during the time sa mga taga-Roma, nasilay kaning si tawag gani, nasilay kaning belief system kani adto, gitawag siya unchangeable cosmic destiny. Gitawag siya faith, no? Pero sa ilaha gitawag siya fatum. Fatum. Ang English word sa fatum is faith, F-A-T-E. No? And kaning fatum, nag-demand siya resignation. Pero walay hope. No? Nag-demand ang kaning fatum nag-demand siya kanang kaning submission pero walay hope. And mao kani ang gikontra ni Paul. Unsa gikontra ni Paul ani? Ang purpose sa Dios. Kay diha sa purpose sa Dios na I hope. It requires submission, it requires obedience, it requires pag-abide nimo diha sa purpose sa Dios.
Because there is hope. Maray nakalahi sa fatum. No, and yun na. Nindot kayo, kay dili man siya blind chance manggod ba? Dili siya dili man gud ta chamba-chamba man gud ri. Kaingon nga, mo siya usa man kanang horoscope. Mo kanang usa gisul sa mga horoscope, di man daw ko mag-blue karon. Dapat magkuan daw ko mag-red para swerte. No? Ana, so yeah. That is ato ang pag-surrender diya sa kung sa man galing ang resulta niining tanan. Mo nang sa ato ang prayer natin ginaingon nga by the will of God. Kung itugot nimo ni Lord, nga conditional ang prayer ni Paul. Kung sa prayer niya, moadto sa Roma, musangyaw dito sa ebanghelyo, pero conditional. Asa siya conditional? By the will of God. This is the kind of surrender na kanang lagi, nindot kayo mong plano, pero kabalo ka nga, mas nindot yun ang plano sa Diyos. Na sa masong isgutan gini, ang success aning mission, ang success aning travel ni Pablo padulong sa Roma is wala man gud nakabase sa kung unsa ang iyahang na-accomplish gud, unsa iyahang nabuhat sa iyang kinabuhi, unsa iyahang background, wala di nakabase man gud. Nakabase man gud na sa faithfulness sa Dios. Nakabase sa pagkagrasyahanon sa Diyos. Sa pagkasoberano sa Diyos. In short, nakabase tanan sa Diyos. That's why when we pray by the will of God. Mura siya gunani ba? Luke 22. Open your Bible sa Luke 22. Luke 22 verse 42. Okay, this is ang prayer ni Christ. Saying niya, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Unsay pasabot ani? Nga ang atoang purpose is to fulfill manggod ang kaning unsa gyud ang will sa Dios. Present Christ. Secondary naman lang niya nga purpose ang kanang pakamatyan magpakamatay siya para sa tuwa. Secondary naman lang na. Ang main purpose gyud niya is to fulfill the will of God, to satisfy the justice of God. Murag sa tuwa diri ba, there's no pardon kung walay payment dapat may payment bayaran sa nimo. Dapat kanang i-acknowledge nimo na nakasala ka para na kay pardon. 'Di ba? You have to admit na nakasala ka. And then there we can see nga secondary lang. Secondary lang ang kaning plano ni Pablo madto sa Roma, secondary lang. Yan naman. Because lagi our primary purpose is to fulfill ang kaning will sa Dios. Kana ang pag-surrender manggod diya sa will sa Dios. Kanang nindot ka siya nga pag-surrender ba kay i-surrender gyapon nimo ang tanan bisan pagkabalo ka unsa ang cost. I-surrender nimo ang tanan bisan pag kanang nag-require siya og kanang di nimo ma-imagine nga requirement pero sana need ni Christ magpakamatay to satisfy the justice of God, the justice of the Father, no matter the cost, just to fulfill the will of the Father. Gibuhat ni Christ. Yan na, whatever it requires, whatever it demands. Isipan ninyo kung katuyuan sa Dios nga maabot si Pablo sa Roma, isip usa ka piniriso. Sa tanaw ninyo mo, surrender ba gihapon si Pablo? Surrender ba gihapon siya sa Dios? Kung surrender siya, kasama sa akong gingon, dili primary nga rason, no, dili goal ang kaning journey ni Pablo padulong sa Roma, dili goal ang kanang iyahang ang mga tao sa Roma nga wala pa nakadungog, no? Unsay goal ni Pablo? To fulfill the will of God.
We have to abide manggod aning will sa Dios because ang kaning will sa Dios is perfect manggod ni. This is a perfect will na kanang nabisan pa man gani ang kanang outcome tungod nga bisan dili nimo ma-imagine. Dili nimo ma-imagine nga unsa kahay outcome ni Lord kung kani isudaan ni Lord oy. Pero because you trust God, you can surrender bisan pa man ang kanang outcome. Lord, kung sa man galing resulta ni Lord, kuno bahalaan. 'Di ba? Nguna na mata sa tong prayer. Nga kanang Lord kung ihatag nimo nga trabaho sa kuha, praise the Lord. I praise you gihapon. Kung dili nimo ihatag, praise the Lord gihapon ko. 'Di ba dapat unahan na ta? No? Kaya ako nabantayan ako sa una, di ginawa ko na makaya ba? Ambot lang karon. Nga nung una na ko. Ayun. Ang mga circumstances, lahi-lahi mo ang mga kaagi good ba? Lahi mo gud mga lahi ang ginagian ni kay Ramil, lahi ang ginagian ni kay Richard ni Ma'am Liz, lahi ang kang Migs, lahi pud ang Kuya Wilson. Lahi man gud ta ginaagian karon. Wala siya naga-make sense sa tuwa ba? And yet, nganong naga-submit gihapon to sa Dios. Di ba? Nga bisan ang ganing resulta ni ining tanan at kaya na to i-surrender diya sa Dios. Nga naman. Because we have peace. Naamang may peace manggod nga atong mabatian. Dili preso ba nga mabalaka dayon. Law, wala akong isa ka client sa una lang ni. Pero ang Kristohanon, katuyuan na sa Dios. Yaman na. Pwede man niya pahon anytime. Diba? That's the kind of surrender no nga makaingon ta the highest peak na gyud. Kana ayon diri ko magtapos no. Romans 1:10 shows us na kaning surrender is wala lang siya nagapakita kung unsa ato ang ginatuuhan sa tong theology. Ang total surrender Christian is makita on how we pray, on how we wait sa ato ang ginaampo. And how we respond kung ihatag na sa Dios niya ato ang ginaampo. How we respond when God allows ang kaning ato ang ginapangayo sa iya. Di ba? Nabayuban nga ma-shock dayon, di ba? Nindot kay ang Kristohanon no kay masabtan ginato tanan. Dili ta ma-overwhelm sa situation because we know na ang Dios. No? Mga igsoon, let us bow down our heads. Mamalandong kita sa pulong na atong nadungog for a short message on how we can surrender bisan pa man ang atuang needs, bisan pa man ang timing,